So before I start, pwede po magtanong, if you're an athlete, ano yung athlete na ikaw, if magiging athlete ka, ano? Can you type, guys, kung ano yung athlete na gusto mo at bakit? Ah, ano athlete yung basketball, football? Ano ba? Basketball, badminton, track and field. So, ang dami, no? Gymnast, badminton, table tennis, softball. Ako kasi, ang gusto ko is yung skating. So, figure skating. Pero may experience naman ako sa figure skating kasi back then, kwento ko lang guys ah. So, when I was young, when I was young, nung bali, siguro mga 6 years old ako or 5 years old, naiiwan kasi ako sa bahay. So, yung mother and father ko is nagtitinda yung sa side, yung mga kuya ko naman, mga kuya or ate ko is pumapasok. So, ako yung naiiwan sa bahay. And wala akong kalaro. So, may nakita ko doon na rollerblades. Alam niyo yung rollerblades? Eh, familiar kayo, di ba? So, kung familiar kayo sa rollerblades, inaral ko siya. After yung 5 years old or 6 years old, inaral, di ba? So, tinry ko siya kahit hindi ko siya alam gawin. So, bakit ko siya tinry? Kasi wala naman ako ibang kalaro. So, andun naman na din. So, para magamit ko na rin. So, nag-aral ako, nag-practice ako, araw-araw, ganyan. Kahit yung pader lang yung pag-balance ko. So, yung pader lang hinahawakan ko para mag-balance ako. So, nung last time, nagkaroon kami ng catch up nung friend ko. Mag-ice skating kami, gaya siya. So, hindi ko na-expect na madali na ko yung practice na yon dun sa ice skating. So, na-balance ko siya. So, familiar naman kayo sa ice skating, di ba? So, may basa ako swimmer. Swimming. Gusto ko pala mag-swimming. So, bakit ko pa siya na-connect sa topic na yon sa athlete? So, next po is, ayun, next po yun. So, the size of your success is determined by the size of your belief by Kevin Peveo. So, ayun, kaya nabanggit ko yung natanong ko sa inyo, do you see yourself as an athlete and bakit, kung ano yun. So, just like Tom Brady is a former professional football player, and Usain Bolt is known as the greatest sprinter of all time and Olympic gold medalist. So, dito sa Philippines, nire-representative natin si Hailey Diaz and also si Carlos Yulo. So, mga nanalo din sila ng mga Olympic gold medalists. So, bakit ko na banggit na connected siya sa discuss kong athlete? So, bakit nga ba? It's because dumadaan din sila sa training ground katulad natin para maging physically fit and mentally prepared sila para sa darating nilang obstacle at challenges na kaharapin. So just like us, eto ngayon, nag-a-attend tayo ng training. Nagpapacoach tayo sa leaders natin to learn something new. And minsan, nagpapacoach din tayo sa ating mga teammates kung paano nila ginagawa nilang activities para mag-level up sila, di ba? So, ginagawa natin yun is para pagdating natin sa mga clients natin, confident tayo kumarap. So, ayun. Next po. So, dito, si Carol S. Dweck is a university psychologist. So, may pinropose siya na two different types of mindset. So, una is fixed mindset and growth mindset. So, ano ba yung fixed mindset? So, ito yung fixed mindset is an inherent and static, lockdown or fixed. May potential is determined at birth and it doesn't change. But the growth mindset is can be continuously developed. My true potential is unknown, unknowable.
So, dito, magbibigay ako ng example. Kung makikita nyo naman din sa baba, makikita nyo doon sa kabila, fixed mindset is avoid failure, desire to look smart, avoid challenges, stick to what they know. So, nag-i-stick lang sila. Hindi na sila, parang ayaw na nila mag-level up. At the same time, feedback and criticism and personal, they don't change or improve. While the growth mindset naman, desire continuous learning, confront uncertainties, embracing challenges, not afraid to fail, put lots of effort to learn, and feedback is about to current capabilities. So, magbibigay ako ng scenario. Ito, katulad ngayon, ako, pwede naman din ako na tumanggi kay UM Grace na present. Pero, sa growth mindset, tinitignan ko, hindi ko ma-overcome yung challenges kung hindi ko haharapin. So, gano'n. Another scenario siguro is yung, for example, um, dito sa PRO, di ba, nag, nagre-recruit tayo ng college grad, any four-year course. Pero wala silang background about sa business. Pero pag yung growth mindset is tinitignan nila, pwedeng maisip nila na as long as they will put a time and effort na mag-attend ng training, magpa-coach, eventually matututunan din nila. So, ayun, ina-accept nila yung challenges na meron na kakaharap nila. So, may ipapakita akong video para mas clear din matutunan natin kung ano yung mga ibig sabihin ng fit and go. Ayan. Hindi siya nakiklik. Ito na lang. Wait, naka-embed siya. Ito, let's try to have this na lang. Matalino ka ba? Pero bakit maraming mga matalino na nagfe-fail pa rin sa buhay? It's because mas importante yung tinatawag natin na growth mindset. The opposite of which is a fixed mindset. Ang fixed mindset, pinanganak ako na mahirap, mamatay ako na mahirap. Growth mindset, pinanganak ako na mahirap, kasalanan ko kung namatay ako ng mahirap. Pero ang fixed mindset, meron din mga matatalino na ang fixed mindset nila is preventing them from succeeding because they want to prove to others na matalino sila. So hanggang doon na lang yung kanilang abilities, yung skills, dahil pag nag-fail, i-judge daw sila ng tao. Ang growth mindset, you don't care what others think as long as you keep on doing, getting better, getting smarter, na kahit hindi ako matalino, one day, gagaling din ako. One day, tatalino din ako. Because failure is your friend. Fixed mindset, huwag ka mag-fail. Growth mindset, okay mag-fail. Dahil madedevelop mo yung sarili mo. And ultimately, the view that you adopt for yourself will profoundly affect your life. Meron ka bang growth mindset or fixed mindset? Follow for more advices like this to help you grow in the area of personal development. So, kayo ba, team, may scenario din ba kayo about sa growth and fixed mindset? Sino yung pwedeng mag-share kung may minsan may scenario din na ganyan? Meron ba? Pwede mag-share? Si Angel naghihintay tawagin. Sasabihin ko sana si Ann. Nasa isip ko din si Ate Ann. Ate Ann, ikaw na nga. Okay lang, Ate Ann. Sas next daw si Angel. Hi, good morning. Sorry, Nacy, ano yung question? Ayun, tawag ko, kung may scenario ka rin about the fixed mindset. Fixed mindset. Madami. Ayan, fixed mindset.
paano ba? Siguro hindi ako nag-join sa Pru kung gusto ko lang ng fixed na income sa corporate. Yan. Fixed stable. Ayan. Yun. Fixed mindset. Yun. Siguro dito lang ako. Ganon. Hindi na ako aalis dito. Parang hindi ka risk taker kapag fixed mindset ka. Yun. So, since tayong mga nandito sa Pru, mga negosyante, 'di ba? Risk taker. So, labas tayo sa pagiging fixed mindset. So, yung sa akin, yun, dapat hindi ka lang nakakulong doon eto lang yung, um, yung kita mo, ganon. Sorry, Naisy, Okay lang po. nag-reply kasi si client. So, yun yun sa akin. So, dapat mag-move out ka from your comfort zone. Thank you. Meron pa po ba? Last one. Bago tayo mag-agent. Angel daw. Yes po. Sample ng growth mindset at saka fixed mindset, no? So, sa akin, siguro maano ko siya kung sa client, kapag ang kausap ko ay naka-fixed mindset, madami siyang ino-oppose doon sa sinasabi ko. Or hindi siya nakikinig. Usually, yan yung mga tao na parang mahirap i-convince with regards to the kung ano yung benefit ng binibigay natin, no? Tapos sa growth mindset naman, yung mga client na kapag tinuturuan mo, willing sila to learn. Ganon. Para maiba lang. Pero pag sa atin as financial advisor, fixed mindset is yung alam ko na yan, parang ganon. Nakaano na ako dun sa kaya ko naman gawin siya on my own. Pero pag growth mindset, kaya willing to learn and nagpapa-mentor talaga sa mga leaders. Ayan po. Ayan lang. Thank you so Grabe. much, Ate Angel. So, ayun po. So, yun yung difference ng service. Nakalimutan. Wag na to. Sige po. Nakaka- Sure. Nakapin na agad. Nakakagulat yung biglang na-spotlight, no? Pero siguro very simple lang. Like, fixed mindset is that you're comfortable to where you at right now, and then growth mindset is that expanding kung ano pa yung kaya mong gawin. So, ayun. So, thank you so much, Sir Kim. Natakot sila kasi biglang ini-spotlight niyo. So, ayun. Proceed na po tayo sa next. Your mindset is your competitive edge. At di ba kayo to? Just like it admits, your mental game determine your success. Physical skill and training are essential for athletes. Your mindset is how you think, focus, and handle challenges and for achieving. So, gaya na nasabi ko kanina last time, yung mga athletes na nagiging successful is na dumadaan sila sa mga proseso, training ground, tinuturuan sila kung paano maging physically fit and mentally prepared para sa darating nilang competition. Just like us, di ba? Tinitrain din tayo ng mga leaders natin para pag umarap tayo sa mga clients natin, directors natin, is comfortable tayo and confident tayo para mag-level up din tayo in the future. So, next po. So, merong 4 foundation of advisors. So, number 1, compelling work. Without a powerful why behind your daily activities, you'll always choose comfort over growth. So, dito, without why, bakit mo ginagawa yung activities na yan daily? Bakit ka ba? So, as financial advisor, our purpose is to help people magkaroon ng, not just magkaroon sila ng insurance, but, kasama na rin yung insurance,
mind. But pwede din natin silang tulungan in a way na magkaroon ng side hustle. So, alam naman natin na sobrang hirap dito sa Philippines. Sobrang taas na ng mga bilihin. So, yung iba, kailangan din ng side hustle. So, ano pang purpose natin? Do you know what your purpose is? Titignan nyo kung ano yung ang vision or ano yung mga bagay na bakit mo gagawin yun para ma-achieve mo yung goals na yun. O bakit mo nga ba ginagawa? Is for your family ba? For your future? Or for, pwede ka mag-ipon? Or pwede ka rin, tawag dito, mag-build na sarili mong team. Team time. Ayun. Next. And psychological resilience. Pwede po pabasa. Ate Lisel. Psychological resilience. Every advisor faces obstacles, difficult clients, market volatility, personal challenges. What separates the exceptional from average is how quickly they bounce back. Psychological resilience is, nagkakaroon tayo ng daily rejection naman sa dito sa ginagawa natin, mga clients or recruits man yan, or personal problems kung meron man yan. Pero if resilient ka and gusto mo gawin yung bagay na yun, it will not stop you para gawin yung mga bagay na gusto mo. Like what Ate Ann did last year. So, si Ate Ann, example ko na lang. So, last year is sobrang bigat din ng problem niya. Ayun, lost niya yung baby niya. Pero, hindi niya, pero nag-bounce back pa din siya sa business. Kahit sobrang hirap nung pinagdadaanan niya. Bakit? Kasi may goal siya na gusto niyang gawin. Just like this, ito makikita niyo na yung flower na yan. So, di ba, sementado yan. And makikita nyo, with sample siguro ng nature na pinapakita yung resilience. So, kahit hindi mo alam na imposible na tumubo yung flower na yan dyan, gusto niya pa rin tumubo. Diba? Parang kahit sementado yan or anong mangyari, tutubo siya. Just the example of psychological resilience. And yung parang example. Next one is continuous growth. So, the financial landscape never stops evolving. Product change, regulation shift, and clients' expectation transform. So, as a financial advisor din po, hindi naman tayo tumitigil sa pag-trade. Kasi may mga bagong products na nilo-launch, na-aral natin, tinitrain natin, nagpapapush tayo sa mga leaders natin, paano natin gagawin yung mga bagay na hindi pa natin alam. Magpapaguro tayo. Para pag umarap tayo sa clients na natin, confident tayo sa mga bagay na tanong nila na hindi natin pa alam. And siguro, magbibigay ako ng example na lang siguro yung pagbabasa ng books. So, magbibigay lang tayo ng non-negotiable 15 minutes daily. Magbabasa ng books na makaka-help sa atin in the future sa business natin, sa mindset natin. So, pwede tayo magbasa at least 15 minutes. Maghanap kayo ng books na pwede makatulong sa inyo. Makadagdag ng skills para mag-group din tayo. And para, tawag dito. So, para maging knowledgeable din tayo sa mga ibang bagay. Next is holistic self-management. Your physical condition directly impacts your professional. Pero ito, kung hindi tayo physically fit or mentally, syempre, hindi natin magagawa yung mga bagay na ito.
may dito sa side na to, makikita niyo yung physical self-care idea. So, meron dito. Andito na ba yung mga ginagawa niyo minsan? Self-care. Wala nagke-care sa inyo. Self-care lang muna. Kung makikita niyo dito, exercise regularly, stay hydrated, get enough sleep. Ano yung mga bagay na ginagawa niyo dyan daily na na ano, para maging okay yung condition niyo. Kino-condition niyo muna yung sarili niyo. O, ayan, nag-exercise ba kayo? Kahit morning, matakbo, katulad ninyo, please, pupunta lang yung para makatakbo. So, stay hydrated, get enough sleep, hindi nagpapuya. Good posture, spend time outdoors, yung mga nag-hiking, para naman layo sa city. Or limit caffeine. Totoo ba? Nililimit ba natin? Hindi naman siguro maiwasan, no? Nakakailang kape din kayo, no? So, dapat daw ilimit din natin yung pagkakape natin. And healthy food. So, kumain tayo ng mga healthy food na hindi fast food lagi. Pag nasa labas tayo, magbaon na lang tayo ng mga foods na hindi, wait, wait lang. Ayun. So, ayun, kumain tayo ng mga healthy foods na hindi mga junk. Katulad ni UM, nag-i-strict na siya sa diet niya. Hindi na siya kumakain ng mga fast food last time. Ang goal niya is puro healthy food. Ayan, do breathing exercise. Katulad kanina, ginawa ko siya. Saglit lang. Pero, medyo kinabahan pa din eh, no? And try a new sport or activity. So, indoor or outdoor man yan. So, please take care of yourself kasi no one will care you. Except na lang kung merong ano. So, next po, yan. Achievement mindset. So, unshakable optimism. They don't deny difficulties but maintain absolute conviction. That obstacles are temporary and dito, kahit anong difficulties or challenges na dumating man sa kanila, na hinaharap nila, paano ma-overcome yung challenges. Alam nila sa sarili nila na masusolusyonan nila yun. Tinitignan nila yung brighter side na lahat ng problem, hindi naman tinatambayan. So, every problem has a solution. Hindi mo alam na hindi mo kaya. Kaya, kasi nasa thinking mo lang din naman yan na magagawa mo rin yan. Ito nga pagkasalita ko, bahal ng pero ginagawa ko pa rin. Hindi ko lang pwede siyang hindi tapusin, baka pagalitan din ako ni UM. So, ayun. Baka mamaya sabihin ko yun, ikaw na mag-explain, hindi ko na kaya. Hindi pwede, dali na lang. So, next po, ayun. Daldal ko ba? Sorry ah. Dito lang ako madaldal. Kasi alam niyo naman, tahimik talaga ako. Alam na tip yan. So, healthy competitive drive. They measure performance against clinical standards rather than just comparing themselves to others. So, dito sa school, kanina, di ba may mga, ano daw ito, may mga top performers, yan, nag-achieve. Pero, hindi nagkakaingitan. Instead, ang ginagawa is, nagtatanong sila kung paano nila nagagawa yun. 'Di ba? Parang, in a way na, happy talaga yung team na walang inggitan. Katulad sa Corpo, 'di ba? Pag may, pag may nag pag tumaas yung rank ng isa, may inggit yung isa. Bakit ganyan-ganyan? Magchichikahan na sila doon sa dulo. Hindi mo na alam ko dinadaldal ka na pala or naglilik na yung GC. So, makukonfronta ka pa. Unlike dito kay Pro, di ba? Kahit may nag-a-achieve sa atin, very generous. Kasi, sinishare nila mga things na pwedeng makatulong sa'yo in the future.
paano mag-level up. And sobrang generous din ng ating leaders kasi nile-train din nila, nag-a-attend tayo ng mga training, ganyan. So, para kapag humarap tayo sa clients natin, is very confident na. Ayun, walang inggit na nangyayari. So, merong tulungan culture. Yeah. Ayun. So, next, ayun, achievement orientation. So, they derive deep satisfaction from accomplishment, not just the. So, yung iba, hindi nag-focus din sa gusto nila is fulfillment. Ganun din ba kayo? May ibang bagay na hindi basta sa rewards lang. Pero pag nagawa mo kasi from pag-iing, ayan, yung ginagawa, mostly ginagawa din naman natin is write them down. Start by planning your day, review your progress, spend time around people with goal-oriented, and prioritize. Ano yung mga dapat kayo prioritize? Ayun. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng activity. 15 minutes lang naman po yung activity natin. I-release down lang natin kung ano yung mga action plans natin this week. Write down or compare what drives you beyond vision. It is vision ba or vision is more people karoon ng peace of mind. You identify your resilience triggers, what knocks you off your feet. And 3, commit to 50 daily of professional development. And last is create one new self-care habit this week na pwede mong gawin. Ayun. So, see you in Grace. We break out ng 3M para i-list po natin yung gagawin natin action plan. Okay, sige po. Kindly hold. Ayusin ko lang. Okay, so this is just 15 minutes. Shinare na namin sa Monday loop yung action plans na sasagutin nyo. Okay. Okay, for a while po. Ayusin ko lang. Ito, papakita ko sa inyo. Basahin nyo ah. So, yan. No, Basa thank mo you. na. Sige guys, unmute. Pwedeng basahin. Ayaw ni Papa at Mama. Sabihin ko Sabihin muna ko kay muna kay- Mrs. Sabihin ko muna kay Mrs. Ayan. Sige, ano kaya to? Ano kaya to mga phrases na to? Ano ibig sabihin? Suggestions. Pass muna ako. Ano yung pakiramdam nung nabasa nyo yan, di ba? So, siguro alam nyo na yung topic. Masakit. Ayan, so sige, pag-uusapan natin yan. Okay, sige. Ang topic natin today is how to handle, ayan na nga, may sumigaw kanina, rejection in sales. Okay. So, yes, no. Diba guys, natatandaan nyo nung ROP tayo? Or yung mga tenure talaga, no, na nag-face-to-face pa yung training. Laging sinasabi doon, no, it takes X amount of no's to get yes. And until now, no, pag may training tayo sa ibang topic, na-discuss din to na 100 approach bago ka let's say 10 yes. Mga ganon. So, sabi din, sino kaya to? Sobrang favorite ko tong picture na to. Pero guys, anyway, nakikita niyo ba yung screen ko? Kasi sayang yan. Ayan. Thank you. Thank you. Yan. Sabi dito, you should not take rejection personally. Tingnan niyo si Lolo, happy pa rin siya. Kahit kahit anong mangyari, happy pa rin siya. So, sabi niya, natatandaan ko kasi no, nung ako ay fresh grad pa lang, magwo-work, no. Natatakot ako sa rejection. Pero bago ako sumalang, sabi ko, sige, okay lang yan. Lilipas din yan. Sige, yan. Pag-uusapan natin yung rejection in sales, fear, and fear of rejection, phone phobia. Ano kaya to, no? Yan. So, okay lang. Wait lang po.
Guys, di ba yung kapag may takot tayo, anong ginagawa natin? Minsan hindi natin alam, kailangan pala maintindihan natin yung takot natin. So, pwede ba na i-chat natin sa chat box now kung ano yung fear mo? Takot ka ba sa ipis? Takot ka ba sa high network client? Paki-chat nga po, tingnan natin kung sino pinaka-panalong mawala siya o no. Ayan, flying ipis. Okay, nako. Bukod sa ipis, guys, ha? Kanino? Kay recruiter? Kanino pa po? Sige po, chat tayo. Kasi saan kayo takot? Ah, yes. Takot akong hindi di ba? JUMDRT. Yeah, PR, yes, no? Takot bumaba ang PR. Mediocrity. Yan, wala na. Aba, matatapang taga Prislia, no? Walang takot, no? Yan, ang ganda. Mukhang may nanalo na. Takot na walang propin, no? Di ba? Si UM Grace. So, yan, takot na walang propin. Yan, sabi daw, kapag daw natatakot tayo, guys, para daw tayong surgeon na takot sa dugo. So, anong mangyayari? So, understand the fear. Bakit ka ba natatakot? Di ba? Kasi dami mong iniisip. Pero actually, natatakot tayo because of loss of everything. Mawalan ng, yung kanina, di ba? Mawala siya. Mawalan ng propin, mawalan ng food, mawalan ng pangkape. Yan, yun yung fear natin. Okay? So, it's possible because natatakot tayo na ma-lost ang everything. Okay, number 2, put the fear in perspective. Okay, pag na-reject kasi di ba? Hindi mo alam yung magiging emosyon mo. Lilipad ka ba? Mapi-freeze ka ba? Anong gagawin mo? So, sabi dito, kailangan daw yung, kunwari ito, sa PRU, yung empathy natin kay client. Maintindihan natin si client. Ilagay natin yung fear natin sa tamang perspective. Okay? Kasi yung entire situation na may fear ka, dapat nasa magandang perspective para maging clear yung picture in your mind, ano yung next strategy mo, 'di ba? So 'yun. And number 3, not what you think and what is actually at risk. Pag may fear ka kasi kung ano-ano yung nagpa-pop sa mind natin 'di ba? So, hindi naman yun yung mangyayari pero iniisip mo. So, yun yung magre-reflect, 'di ba? So, parang ganito lang yan no? Wag mong isipin na talo ka or no hopes na kasi, ganon. For example, think of strategy, 'di ba? It's actually the attempt are good. I-apply ko sa PRU Yung attempt natin mag-approach, mag-call is okay 'yon. 'Di ba? For example, nag-approach ka ng 100, tapos nakabenta ka ng 200. So meron kang 1.2M, 'di ba? Pero kung hindi mo nagawa 'yon dahil inisip mo takot ako, ayoko or parang sama-sama na inisip mo na puro nega vibes. So syempre, kung hindi mo ginawa 'yon, what is actually at risk? So na-risk na yung benta mo, na-risk na yung dapat na nasa iyo, 'di ba? So laban lang tayo. Alisin talaga yung fear. And number 4, what do you lose? So actually wala, 'di ba? Kasi tumatag ka pa, tumibay ka pa, lumakas ka pa, nagkaroon ka ng confidence and everything. At natutong lumaban pa. Okay, and ayan, so ano pa ba? Number 5, you are paid every time. The fact is that you paid for every rejection. Ayun nga, yung tulad sa number 4, no? Lumakas tayo. At mahalaga naman yung nag-grow tayo every time na nag-a-approach. Di ba sa PRU, pag nagwa 100 approach tayo, iba't ibang profile yon. So, di ba? Ganun lang. So, laban lang tayo. And next is, rejection and fear can stop you emotionally and
physically from a single task. Yan. Tignan nyo guys to. For example, takot ka sa EPs. Anong gagawin mo? Sino ba tawagin ko dito? Fedeline, anong gagawin mo pag nakakita ka ng fear mo, like EPs or something? Sa case ko po, kapag nakita ko ng ipis, pinapalo ko po. Napalo, Tutukan di ba? tayo. So, nagiging kung style mo. Paano yung pagpalo mo? So, yun yung reaction mo. Kasi yung fear daw is fight or flight response. So, nag-fight ka, no? So, yung iba naman sa atin na natatakot, nasa mind na lang yung kanilang gustong client, na upo na lang, natulog na lang kasi natakot sila doon sa pwedeng rejection. So, anong gagawin natin? So, remember, kapag nakakaramdam tayo ng takot, yung takot na negative, gawin nating takot na positive kasi meron ditong ginawa yung FEAR na acronym. Ito daw ay false expectation appearing real. So, kapag natatakot tayo, shucks, ayan na si client. Shucks, high net worth. Tapos, nataranta ka na, nalaglag na yung ballpen mo and yung mga tab mo. Guys, alam nyo ba, kapag natataranta daw tayo or natatakot, pati yung laptop natin naghahang. Pati si Pruwan. Pati si Pruwan nataranta. Ayan, napa-SOS tayo tuloy. So, yun daw yun. Diyos ko po, yung SOS. Oh. Yan, okay. So, eto na. How to handle rejection and fear in sales. Okay? What the worst that can happen? Na-anxious tayo, nag-panic attack. And higit sa lahat, nag-isip na yung mind mo, yung processor, kumbaga sa computer, yung processor mo nag-isip na ng worst result. Guys, alam nyo ba na-experience ko to? Hindi sa proof, pero nung pandemic, kakanood ko ng balita sa Italy, na-anxious ako, na-panic attack ako. Hala, nag-think na ako ng worst result, tapos makaka-receive ka pa sa friend mo, "Uy, Gracie, yung friend ko na healthy, napunta sa ospital, ganyan-ganyan, tapos walang doctor na tumanggap." So, di ba, kapag natatakot tayo, yun yung naiisip natin, yung worst result, no? So, ang ginawa ko that time, the best way is not to fight it. Dinivert ko yung sarili ko, magpupuro ako. Sabi ko, that pandemic doon na nag-NAC tayo kasi dinivert ko yung fear ko doon, no? So, stay where you are and simply feel the panic and don't distract yourself. Isa pang example nito, guys, kung sino man yung naka-feel nito nung first interview nyo with the HR, yan, si Grace HR yan, alam niya pag kinakabahan, no? Yung mga applicant, no? So, ako nun, niready ko lang talaga yung tenga ko, yung conversation namin ng interviewer para hindi ako kabahan. Though kinakabahan ka, pero wag mo nang i-entertain yung mind mo na, nako, na-anxious ka, na panic attack ka. Kasi lalong magkakagulo-gulo. So, don't fight it. Yan. Okay. Tapos, ka lang, wag mo nang i-distract yung sarili mo. And kasi, ang goal natin is to help the mind get used to coping with panic and fear. Hanggang used to it na, yan, smooth na kayo, so wala na yung fear. Kasi hindi mo siya in-entertain. Okay. And then, get real. Fears tend to be much worse than reality. Grabe pala yung fear, no? So, rejected salesperson often feel it will happen on every approach and meeting. Yan. So, yan. Sabi nga ni DM siya, I remember, mahirap talaga. Pero wag mo nang sabihin mahirap. Ano na lang, harapin natin. So, paano to i-overcome? Proper preparation ng everything ng gagawin mo. Yan. At saka guys, ito favorite ko, ganun pala talaga dapat. Recognize natin na fears are normal. Then, anxiety goes away. Kahit naman mammals, di ba, natatakot yan sa kapwa mammals niya. Tayo din natatakot, no? So, alamin natin na talagang normal lang yan. Sige.
So, pag natatakot ka, kung ano mapasok sa isip mo, ayan. So, proper preparation lang, patulong tayo sa mga UMs and leaders. Yan, don't expect perfection pa. Life is full of stresses, yet many of us feel that our life must be perfect. Yan, may kulang pa, may kulang pa. I'm not the best, I'm failure. This could only set us for anxiety. Wag daw natin sinasabi yon. I'm not the best, I'm a failure. Dapat susubukan ko ulit. Hindi ako susuko. Susubukan ko ulit. Yan. Ganun lang palagi, no? Hanggang makuha natin. Kasi andyan naman yung mga leaders natin eh. Ako, for how many times, gusto ko na rin sumuko. May mga ganong pagkakataon talaga. Pero, kailangan, ano ka lang, kaya pala tayo sumusuko, naiisip natin yung natatakot pala kasi tayo. Ayaw natin ng rejection. Yun. So, how to overcome? Look for progress rather than perfection. And then guys, inad ko lang din to, no? Remove bad habits that cause stress. Yan. Kasi yung mga bad habits pala natin, yun yung nagko-cause ng stress sa atin. For example, sa mga mami dito, no? Sa pasukan, maagang gigising, magpe-prepare and everything. Pero dahil hindi mo ginawa prior the night yung mga dapat gawin, kasi dahil bad habits yung mga ginagawa mo, kayos na yon, parang wala ng ayos sa next day. Diba? So, yan. Don't expect perfection. Yan. Okay? So, pag ganun naman kasi, let's go back to basics. Yan. Worries are spiraling in our mind. Yan. Kakagusto mong maging perfect yung isang bagay plus fear, jumble na. Wala na. So, tapos nag-doubt ka pa sa sarili mo, leads to bad habit nga, to treat anxiety, kasi akala nila yun yung makakabuti sa kanila pag ginawa yung bad habit. Bad habits sa ibang bansa, yata, ito yung nagdroga na lang, na lang. Alam nyo na yon. So, yung tayo naman, yung bad habits natin, nagbabad na lang sa Netflix, hindi na tiningnan yung Telegram, or ano ba bang bad habits? Basta, naging stagnant na yung sarili mo, ganon. So, how to overcome? Balik tayo doon sa basic. Hanapin natin yung essentials. Yun lang yung tingnan natin. Parang in a way, it's a cure, di ba? So, a good sleep, good meal, and a walk, best cure for anxiety. And then, inad ko lang din to, take time to exercise kasi para mabuhay yung mga nerves natin, yung mga lymph nodes natin, matanggal yung mga bara-bara. And don't forget to pray. Ayan. Sobrang, pag babasa ko tong don't forget to pray, no? Naalala ko si mother siya. Sabi niya, pag-pray mo lang. Tapos, hindi naman bulag ang Lord para makita yung sipag mo. Hindi rin naman siya madaya para hindi ka bigyan. So, don't forget to pray. And reward yourself. Yan. Fear is hindering your successful sale and causing more problems. O, for example, ganito. Nag-prospect list kayo nila UM. UM mo. Tapos, nilagay mo yung mga high net worth. Tapos, fight or ano ba yun? Basta di mo alam kung pupuntahan mo ba to or hindi kasi natatakot ka. So, magkakasyon ng problem. Ano yung problem? Mabubootcamp tayo, bababa ang PR, walang proofing, yung fear natin na walang proofing, di ba? Kasi fear is more complex than forgetting or deleting memories. Bakit kaya, no? Grabe pala ganun ka-complex yung fear, no? Yan. How to overcome? Give yourself a treat even in your rejection or after fear. Nilagay ko lang yan, no? Or after fear. Kasi kailangan mong i-ano yung sarili mo. Okay lang yan. Okay lang yan. Kaya yan. Relax. Chill ka lang. So, kanina, sabi fear is more complex. Kasi pala, yung ibang takot ng mga tao, tinetherapy siya, guys. Therapy siya. Cognitive behavioral therapy ang tawag pala doon. Yun, no? So, kahapon, ayan,
confronting their fears pa pala, no, in safe manner, right strategies and approach to overcome fear. Kahapon kasi nag-practice kami nila Grace, nila Nacy, yan. So, may mga leaders naman tayo, mga kasama sa pro, no, na magsasabi na kaya mo yan, isusupport ka nila in safe manner, diba? With the right strategies. Kaya kaya yung fear natin somehow subsided, syempre with the help sa sarili mo, i-overcome mo siya, no? And then, after that, treat mo kami. Joke lang. Yung mga ganon, di ba? So, reward yourself then. Yan. Tapos, kapag na-overcome mo kasi yung fear, it's considered as success na rin. Yan. Congrats, Nacy. Yan. And, pag na-overcome mo na yon, syempre yung mga brain cells mo, no? So, confident to the next meeting, okay ka na. Kumbaga, naka-level 2 ka na. And then, next, hanggang maging wala na yung fear mo. Kaya napakahalaga ng grid activity approach. Yan. Meron pa pala guys, add ko lang, no? Yung magchat-chat ka sa client mo, ano bang sasabihin ko? Natatakot ako. May mga ganun din tayong experience, di ba? Yan. So, guys, ito din pala, no? Yung reward yourself is not just mag-movie ka, kumain ka sa labas. Yung quality time is another form ng pagre-reward mo sa sarili mo. Magbasa ka ng favorite book mo. Ayan, manahimik ka muna sa ayan, sa tahimik na lugar. It's reward yourself din 'yon. Okay. So, useful way for dealing with rejection. Ayan na. The best-selling sales training, Brian Tracy, come out with a very useful method for handling rejection. Ayan. He called it SW, SW, SW. 4. Tandaan natin to, no? Kapag nag-a-approach tayo. Some will, some won't. So what? Someone is waiting. Parang si BM yung naririnig ko dito pag sinasabi to, no? Yan. Tapos, ayan. Nga pala guys, no? Ko lang, isa-isahin ko lang tong some will, no? Saka yung SW na to. Kasi 'di ba, kapag yung some will, ibig sabihin meant to be kayo ni client. Meant to be kayo niyan. Kukuha niyan. Tapos, yung some want naman, yung iba talaga hindi ba magbibili. Kasi hindi naman din talaga para sa kanya yon. Like for example, baka hindi siya healthy. So, hindi talaga para sa kanya yon. Decline talaga yon, 'di ba? Or hindi lang timing. Okay. And so what naman? Hindi naman end of your career. Hindi naman end of the world. Love ka pa rin naman ni saka ng Priscilla, di ba? So move on lang tayo. Kasi someone is waiting. Yon, dun tayo sa someone is waiting. Kasi may mga tao dyan sa paligid na naniniwala sa'yo, gusto kang kausap, yon. At hanapin mo lang talaga, i-chat mo lang din talaga. Kaya alisin yung fear. Hanapin sila at connect ulit. Yon. I remember nung pagkakamustahin ako ni BM. Grace, kamusta? BM kasi po, hindi ko na-close. Ang simple lang ng sagot ni BM. Sige, next tayo. Kasi someone is waiting talaga. Yon. Ayun, sobrang tumatatak talaga sa sa mind ko yan. And eto pa lang mga sinasabi ko. Eto yung author. Si Sean McFeet. Yan. Author siya ng MTD, Sales Training. An award-winning UK provider offering a wide range of effective sales course since 2001. Napakadami niyang infographics, books. Hanapin niyo, search niyo lang siya. Yan. Magaling pala siya. So, eto, meron siyang pahabol na sulat, Responding to Rejection. Yan. Hindi siya yan kasi si Sian wala ng hair. Eto may hair. Yan. So, always have your anti-rejection level high in the first place. So, tawag dito, high net worth client man yung kakausapin natin. Kailangan yung rejection natin, anti-rejection natin mataas.
I remember last week nag-chat or nagsasabi sa akin si Ann, Grace, di ko naman na-close yung ganito. Nag-yes, tapos ganyan. Matinding rejection yun kasi morning na morning pupunta siya dito. Grace, pupunta ako sa ganyan. Kasi may client ako. Sige, galingan mo, ganyan, ganyan. Tapos nag-chat, Grace, hindi ko na bigla akong ayaw kausapin. Di ba? Pero, super believe ako kasi yung anti-rejection niya, okay lang, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, babalikan ka niyan, huwag kang mag-alala. So, keep mindset right. Yan. Kasi hindi lang naman, siguro nga dahil busy pa siya, no? Hindi niya pa maharap. Pero, maganda na yung first move mo dahil ikaw yung first in mind nila kapag kinailangan nila at naisip na nila. Kasi nakita ka na nila eh. Yung maganda, yung long hair, Nox. Ayan, so, always feel good when in peak or cutter time. Kahit ano daw mangyari, feel good. Yan, play averages, remember. So, yan. Kahit medyo irita ka na or ano man, ka lang, chillax ka lang. I remember sabi nung isang ko, yung friend ko, no, sabi niya, Tracy, bakit ang galing mo mag-block ng stress? Parang chill ka lang, sabi niya. Siyempre, hindi naman nila alam na kinakabahan ka din, may fear ka din. Pero di ba sabi niya, don't fight your fear. Makinig ka lang. Makinig ka lang doon sa conversation at ka lang, mag-observe ka lang hanggang mawala yung fear. And isa pang pahabol na sulat ni Cian McFit, listen to a lot of sales video. Magaling na siya pero yan daw yung ginagawa niya. Mag-listen, manood, yan, mag-aral at magbasa ng mga books. And favorite ko to number 5. Always look for the positive in all situations and looking to all experiences as an opportunity to develop, learn, and grow. Yan. Mahalaga naman nag-grow tayo every day. Okay, so eto si MTD Training Group. Siya may gawa pala nito, si Cian McFit. Lagi kong nakikita sa Pinterest ito. Hindi mo na purple. Okay. Gusto ko. Sige, wait. Sorry po, may commercial. Ayan. So, ito pala yung ginagawa niya, no? Marami siyang ganyan, sinearch ko siya eh. Nagpagawa siya ng madaming infographics about mindsetting, peaks and growth. Kanina dinidiscuss ni Nacy, no? So, sabi niya, faced with rejection, you can easily destroy your self-worth and confidence with negative self-talk and fall quickly into a fixed mindset. Yon, sabi niya. So, in short, yung self-sabotage. Ito sinabi niya na to, So, for example, I'm just not that good at this. Okay, I'll try the strategy that I've learned. Tatry niya, baka naman mag-fit doon sa sinabi niya, ni Pix. I give up, sabi ni Pix. I'll keep trying. Diba? I'll never be smart. This may take some time and effort, sabi ni Growth. Parang, angel and devil. yung conversation. So, eto guys, baka makarelate kayo. I'll never get this. Baka hindi ko kaya yan. Baka di ko makuha yung travel. Ganyan. With a little help, I can get this. Actually, yung little help, big pa nga eh. Kasi yung mga leaders natin, nandyan sila. And i-appreciate natin yon kapag pinapollow up tayo, o nasan na yung in-approach mo ng ganito, nasan na yung ganyan, kamusta yung ganito, yan. It's not a little help actually, di ba? It's a big help for us. So, I'm never going to get this. I'm on the right track. Konting ayos lang, saka, check tracker, gano'n, di ba? I can't make this any better. Dapat hindi pala yon. Ito, for me, nasasabi ko rin sa sarili ko yan minsan. So, ano ba yung lacking? Ano ba yung missing? Sabi ni Growth Brain. So, di ba? So, I made a mistake. Yan. Guys, alam nyo, yung anak ko, para akong therapist, ayaw niyang magkamali. Nagtatantrum siya every time na nagkakamali. Pag may mali siya sa exam, kinakrumple niya, tatapon niya. Ganun. So, ako,
parang tinuruan ko siya na until now, andun ako sa process na, nak, okay lang yan. It's okay to make mistake. Let's start it again. Ganon. So, mistakes help me improve. Yan. Later, baka ipasulat ko sa kanya yan sa notebook, no? So, it's good enough. Yan. Meron pa palang ibe-best yon, no? Yung good natin. Is this really my best work? Yan. Baka hindi pala, no? Baka Thailand na reach natin, pero kaya mo pala ng Greece. Ayan. Tapos, saan na? Ayan. And last, sabi ni Sian, no? You can have all the techniques and strategies in the world. The bottom line is that you will not win every deal. Yan. Kahit sino naman, no? Kahit nga si Sir Nash nun dati, kinukwento niya eh. Hindi naman lahat nakukuha, di ba? So, you will be rejected. So, you need to be able to cope with it and move on. So, ang panalo dito, yung mga taong nakakope, yung mga taong napagtagumpayan yung rejection and fear. Okay? Ayan. So, favorite ko tong picture na to, no? Ang sabi niya, move on. Yan. Happy selling, Grace po. Oy, guys, June, first Tuesday, attend po kayo sales process. Ayan. Para relate dito. Okay. Thank you, UM. Alright.